Init na balita mga kaboses ng masa, Attorney Vic Rodriguez nagsalita na sa kanyang interview with Miss Maharlika Vlogs noong nakaraan patungkol sa pagkapulveronic nga daw ni President Bongbong Marcos Jr. Matatandaan nga natin kamakailan ay talagang nagkakalap nga itong si Attorney Vic Rodriguez ng mga ebidensya at pruweba na magpapatunay nga talagang bangag nga sa pulburon itong si Kuting ng Norte na ito. Kaya naman ngayon ay talagang ilalabas na nito sa publiko ang mga nasabing ebidensya na nalikom niya at videos na magsusupport sa kanyang mga claims laban kay President Bongbong Marcos Jr. At para sa ganoon ay mapabagsak at mapatalsik na sa pwesto itong si Kuting ng Norte na ito at magkaroon na ng kalayaan ng ating bansang Pilipinas. At heto nga, pakinggan natin ang buong detalye. By the way, this is Boses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na! Sa lahat ng mga nanonood at sumusubaybay sa iyong programa. And yes, thank you for having me for the second time in your program. Yes. Attorney V, kumusta po ang sitwasyon, ang vibes ng mga tao? Kasi may mga kaibigan ako talagang lumipad pa from Manila to Cebu. Very upbeat at ang daming grupo simula pa kapon na it's essentially still a continuation of the Leaders Forum na ating sinimulan doon sa Mindanao, sa Davao. At nandito na nga tayo sa Visayas, dito sa Cebu City, sa probinsya ng Cebu. At tuloy-tuloy yung dagsa ng tao. Kahapon pa, ang difference lang ay mas marami yung small group discussions. Hindi na yung kagaya sa Davao City na plenary. Yeah. O mas intimate, mas personal. At ang approach, small tables and different groups, and then ikot lang lahat ng mga naimbitahan and then resource person, pinupuntahan ng kada grupo, and it's like a revolving door. Yung natapos na, pwede nang lumabas, may papasok na naman ang panibagong grupo. Hanggang sa kasalukuyan, habang ini-interview mo ako, ganun ang nagaganap dito sa aming kinaroroonan. So, sino-sino po mga personalities nandyan? Kahapon, ang nakasama ko pa lamang ay si Kapsec Johnny Basco, ang punong abala dito sa ating ginagawang hakbang na maisog. And of course, si Mayor Baste, nandito rin simula kahapon. Nakita ko rin at nakasama ko ng dalian kagabi si Attorney Glenn Chong. And then this afternoon, I bumped into Attorney Hauke. Oh wow, kompleto. I think, of course, Dr. Lorraine Badoy is also here. I haven't seen her yet. At nandito rin si kaibigan ni Pangulong Duterte, kaibigan ng masang Pilipino, si Willie Revillame. Oh. Nandito rin, simula kagabi or kanina yata kami nakita, umaga. May mga religious groups din po ba na present dyan sa Cebu? May nakapagsabi sa akin na yung isang malaking religious group ay full force mamaya sa gaganaping prayer rally. But since I'm not a member of that religious group, ayoko namang pangunahan. Sure. At hindi ko alam kung ano yung limitation na maaaring sabihin at hindi maaaring sabihin. Apo. So, syempre nakakamit po kayo ng mga ordinaryong tao na hindi mga politiko, mga from different communities. Ano po yung pinaka naririnig nyo sa kanila? Bakit sila nag-join forces dyan sa hakbang ng mga maiisog at the same time prayer rally? Ang isang nakita ko, Maharlika, na talaga namang very telling simula kahapon, very obvious, iba yung prevailing atmosphere ngayon. Kung sa Davao nararamdaman mo na parang kalkulado yung takbang ng tao doon, merong takot. Pero I think yun yung icebreaker eh. Ngayon mararamdaman mo yung talagang pagiging maisog ng mga Pilipino. Andito mararamdaman mo. And of course,
yun nga, nakakalungkot dahil ako na may naging bahagi ng kasalukuyang administrasyon at nung Tayo. kampanya Marlica, tayo disgustado at Opo. talagang ang common sentiment, bakit hindi mapigilan yung talagang lapastangang paglalapastangan sa saligang batas. When we say paglalapastangan, when I say paglalapastangan sa saligang batas, Marlica, hindi lang ito tungkol sa usapin ng People's Initiative or Charter Change. Hindi lang po yun. Paglalapastangan dahil doon sa ginagawa nilang unconstitutional preparation, budget approval, and disbursement of public funds. These are all unconstitutional. And yun nga, yung mga hearing sa Senado, naglalabas naman talaga na merong more or less 700 billion unprogrammed funds. Yeah. Imaginein po ninyo mga kababayan, sinasabi mahigit kalahati ng budget sa taon ngayon, 2024, ay inutang either domestically sourced or foreign source ng pagkakautang, meron palang mahigit kumulang 700 billion unprogrammed funds. Bakit tayo kailangan mangutang kung meron palang 700 billion na unprogrammed funds? Bakit hindi ibinalik yan o ibalik doon sa system? Hindi sana kung magkano man ang inutang natin, nabawasan ng 700 billion dahil imbis na gamitin yung 700 billion na unprogrammed funds or pork barrel, this is essentially pork barrel, nangutang pa tayo. Sino magbabayad niyan? Filipino. Patani na naman sa ating kataawa-awang Pilipino. Wow. So, Attorney Vic, alam ko very exciting itong pag-uusapan natin. At the same time, may kalungkutan dahil nga, again, ang biktima na naman dito ay Pilipino. So, ang hakbang na mga maiisog based sa mga nakasalamuha mo, nakausap mo, ano ba yung goal natin dito? Ngayong araw, ano yung gusto nating iparating sa taong bayang mensahe? Kagaya nung natanong mo rin ito, Marlica, una kong pag-guest sa iyong programa, ano yung tinatawag nating way forward? Ang way forward natin na napagkasunduan noon sa Davao ay hindi tayo titigil sa Mindanao. Yun lamang ang simula at iikot tayo sa buong Pilipinas. At hanggang sa ngayon, yun ang consensus na buong pagkakasunduan na hindi rin dito matatapos sa Cebu City, dito sa probinsya ng Cebu, dito sa Visayas. Iikot ang hakbang ng maisog upang lalo pang gisingin ang diwa at consciousness ng sambayan ng Pilipino na tama na, sobra na. Titigilan ninyo yung lantarang paglulustay ninyo sa kaban ng bansa. Wala na ba kayong mga hiya? Yeah. Walang hiya. Wala po talagang hiya. Actually, ako araw-araw ko sila minumura para gisingin. Talagang ang kakapal po talaga ng mukha. But anyway, may mga nagsasabi, Attorney Vic, na ito daw ang prayer rally ay parang way of, I don't know, nakalimutan ko, naitanong ko ba ito sa inyo, way of destabilization or panira sa gobyernong ito. Anong sagot nyo sa mga taong nagsasabi ng ganon? Well, unang-una ay we are exercising our rights within the constitutional orbit. And they can very well verify, check, and validate what I'm saying now by just merely taking a glance at Article 3, Section 4 of the Constitution. We are expressing our rights to the people's right to peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. At ito ay nakasaad sa Bill of Rights. So wala kaming ginagawa rito na labag sa saligang batas, kagaya ng ginagawa ng ilan dyan sa pamahalaan na yinuyurakan at talagang linalapastangan ang saligang batas. Now, doon sa pangalawa mong nabanggit, yes, this is a prayer rally. At may mga nagtatanong na rin kanina na reaksyon sa sinabi nito. Alam po ninyo, mga kababayan, huwag po ninyong awayin yung mga nagpe-prayer rally na ang ginagawa lang naman
ay naayon sa ating karapatan sa Article 3, Section 4 of the Constitution. Bakit ninyo hindi pulaan at tawagan ng pansin ang pamahalaan? Bakit yung prayer rally? Anong masama kung kami rito ngayon, yung mga kasali sa hakbang ng maisog, ay magdadasal muna bago gawin ang peaceful rally? Ang aming pagdarasal ay sana maging payapa. Ang gagawin nating pagtitipon at sana maging payapa at ligtas lahat ng dadalo, pati pagkatapos ng programa, pauwi sa kanilang mga lugar. Dapat ang ating tuligsain ay yung pay your rally. Wag yung prayer rally. Yung pay your rally ay gumagamit na naman, linulustay na naman ang pera ng bansa. Yun ang ating sama-samang tuligsain. Yes. Last time no nag-prayer rally tayo sa Davao, 'di ba? Sinabayan ng administrasyon sa Quirino Grandstand. Aware po ba kayo na may pa-concert sa Malacanang? I believe the same day, ngayong araw. Aware po ba kayo, Attorney Vic, na may pa-concert din sa Malacanang at sinabayan ang inyong ang ating event? May nakapagsabi pero sa totoo lang, Maharlika, hindi na mahalaga sa amin kung sumabay sila o hindi. Kami ay nakafocus na itong hakbang na is pinaka-focus dalhin sa taong bayan yung issues ng paglapastangan sa ating saligang batas sa pamamagitan ng pagpipresenta ng Peking People's Initiative, ng huwad na charter change at walang kapararakang paglustay sa kaban ng bansa. Yan ang issues natin dito na higit mas importante sa kung ano mang ginagawa nilang concert. Yes. Actually, may nakapag-inform din po sa akin kagabi na itong gobyernong ito, itong administrasyon ng Marcos Jr. ay inimbita ang majority ng mga mayors sa Cebu papuntang Maynila, and maybe pupunta rin sila dun sa concert. Ano yung nakikita nyo dito? Parang all of a sudden, pero ako, personally, I know exactly kung ano yung meaning na inimbita ang mga mayors, dinala sa Maynila, na para hindi maka-attend sa inyong mga inyong rally. So ano nyo dito, Attorney Vic? Ano ang point nyo dito or view nyo sa ginagawa ng administrasyon na talagang parang nakipagkompetensya? Usap-usapan na rin yan pagdating ko palang kahapon. At tanong din ang aking pananaw. So sabi ko, wala tayong magagawa kung talagang mayroong coercion na nagagawa. At maintindihan mo naman yung mga elected or appointed officials. Siyempre, they are also facing their own survival at kinakailangan tumalima. But ang importante dito, nasa panig natin, ang sambayan ng Pilipino. At ako naniniwala, pagka ang isang kagaya ng ginagawa natin, essentially a revolution by the people, na tungo doon sa isang magandang reforma na hinihingi natin. Kaya nga meron tayong we're petitioning the government for redress of grievances, mapakinggan tayo. At ako naniniwala, hanggat nasa panig tayo ng sambayan ng Pilipino, immaterial yon kung tatapatan o papipigilan yung mga alam na opisyal, kanya-kanya tayong karapatan, hindi man ako sang-ayon sa ginagawa nila, kabaliktaran naman tayo dito sa akbang ng maisog. I may not agree with what you're doing or what they say, but we will defend your right to say it. We will not stop you, but please, do not stop us too. Yes. Yeah, speaking of that, Attorney Vic, na talagang gusto nila tayong patahimikin, patigilin, pangharas, pa-file ng mga cases. Kasama ako dyan, kasama si General Macanas. Anong nakikita mo? Kasi parang ngayon ko lang nakita, kumbaga even ako, kritiko ako ni Noynoy Aquino noon. Pero kahit na kinikriticize ko noon, si Noynoy, nung nabubuhay pa siya, hindi ko to may mga konting panggigipit din, pero hindi yung ganito kagrabe. Kasi hindi lang ako. Ang dami namin actually. So, ano yung
pakiramdam nyo ngayon? Ako galit na galit ako, sukang-suka ako sa gobyernong ito. Kayo po na dating nagsilbi as executive secretary at naging part tayo actually kung bakit sila nandyan. Ano yung nararamdaman nyo ngayon, Attorney Vic, sa pagsusuppress? Kagalit-galit at nakakagalit. Sapagkat ang lahat na naging problema dito sa 1 taong at kalahati pa lamang na buhay ng administrasyon, alam mo, ang tinatawag dito are all self-inflicted wounds. Kung ginawa lamang nila yung dapat at nararapat gawin, yung napag-usapang gagawin, yung kampanya pa lang, I don't think ganito tayo ngayon nagkakawatak-watak. Kung isinabuhay lamang nila yung mensahe ng pagkakaisa at isinakatuparan, yung para sa akin kasi sagrado yun yung agreement with the people that when you win, this is what you're going to do. Kung ginawa lang sana yan at tinupad, hindi nagkakaroon ng ganitong pagkakawatak-watak. Now, bakit hindi nyo ngayon pakinggan yung mga nagkikriticize sa inyo upang nang sa ganun, huwag nyo nang ulitin yung inyong mga ginagawang pagkakamali, lalo na sa issue ng korupsyon. Dinagdagan pa, hindi na nakontento doon sa paglalapastangan at panggagahasa sa kaban ng bansa. Sinusubukan pa nila itulak ang Peking People's Initiative. Sinusubukan pa nilang itulak ang huwad na charter change at ang sinasabi pangbulag dahil economic provisions lamang daw at sinasabi nila na kinakailangan natin ng investors at hindi naman perfect ang ating constitution. I personally, as a lawyer and as a citizen, our constitution is not a closed book and it should not be. Sapagkat yan dapat from time to time sinisilip, and if there's a need to revise or amend to keep it attuned with the modern and present times like yung digital age, wala namang problema. Kaya lang kung ang layunin ninyo ay mapanatili ang inyong mga sarili at kamag-anak sa pwesto ng higit na mas matagal kaysa doon sa naaayon sa saligang batas, hindi kami papayag. Hindi kami magpapalinlang. At ito na nga, parami na ng parami ang kumikilos at nagpo-push back. Kasalanan niyo yan. Wala kayong ibang sisisihin kundi kayo-kayo lang. Yes, exactly. So, yeah, speaking of suppression, ano po ang pakiramdam nyo ngayon sa ginagawa kay Pastor Quiboloy dyan sa Senado, na may mga nag-present ng yung Senate, si Senator Ontiveros ay nag-present ng mga testigo na nag-aakusa kay Pastor Quiboloy, pero sarado, sarado, talagang nakakubli sila. Bilang isang lawyer, tama ba yun na yung mga ganyang witness kailangan nakakubli sila sa kanilang mga maskara? A full disclaimer ako, Maharlika. I am not familiar nor aware of the exact details of the case of Pastor Quiboloy. Okay. But yung ginagawang Senate investigation, ang Senate investigation in aid of legislation, ano yung legislation or ano yung batas na gusto ninyong amindahan? Or ano yung panibagong batas na gusto ninyong ipasa born out of the alleged violation or many violations of Pastor Quiboloy? Ganun ba yung, hindi ako familiar, pero ganun ba katindi yung nagawa niyang krimen or alleged crime that it would amount to a major revision of either the Republic of a particular Republic Act, or that would warrant an overhaul of the revised penal code? Kasi kung meron kakamong testigo, meron siyang linalaman yung kanyang complaint affidavit, bukas so ang lahat ng antas ng ating hukuman hanggang doon sa barangay justice system, yung conciliation proceeding. Bakit kinakailangan mag-Senate investigation in aid of legislation? Isampa nyo na lamang sa korte. Bukas naman ang piskalya, bukas ang lahat ng baitang ng ating criminal justice system.
What is there to legislate? What is the purpose of this investigation? Apparently in aid of legislation. Isn't this just a grandstanding or worse, a cover-up doon sa mahigit na dapat pinagtutuunang panahon ng Senado? Yan ang dapat na maging mas masuri ang ating mga mamamayan. Huwag tayong papadala doon sa mga soundbites. At ako'y naniniwala bilang abogado, if you think you have the goods or if you think your case is complete, file it. Yes, exactly. Sinabi yan ni Pastor Kibuloy. Yes, So, and ang pinakatulong na lang siguro niya, kung gusto niyang tumulong, whether from her own budget or from the budget of the government, afford those so-called or the apparent victims. yeah. Yes, available lawyers coming from ang gagaling ng prosecutors natin eh. Ang gagaling ng mga tao diyan sa PAW. Ang dami kunin mo yung mga gagaling na abogado and provide them with the best legal representation para talaga maging airtight yung kaso sa Yes. So, actually, nag-issue ng subpoena ang Senado kay Pastor Kibuloy, I think March 4 ba or 5 dyan sa Pilipinas. At sinasabi na kapag hindi sumipot si Pastor ay iko-contempt nila. So, legal po ba yan? Paano po ba para maintindihan ng ating mga kababayan? Well, yun ang power of contempt ng Senado or ng legislative body. Pero parang sa akin, bilang isang abogado, and again, I am a student of law, tinitingnan ko na parang hindi patas ang treatment. Bakit yung mga iba, halimbawa na lamang, pag-usapan natin bakit tayo nagkakaroon ng hakbang ng maison. Yung si Dio Manong nagpondo doon sa advertisement ng People's Initiative, hinihingaan na pangalanan. Bakit ingat na ingat ang Senado na hindi man lang mapangalanan ang isa o dalawa doon sa mga sinasabing nag-donate ng, I think, please feel free to correct me, pati yung mga nanonood, ng mga 27 million more or less na bayad advertisement. Tama. Samantalang yung sinasabi din natin na investigation na nangyari doon sa PCSO, sa Lotto, bakit bigla na lang nawala din yung investigation. At iatras pa natin ng kaunti. Yung smuggling controversy, mahigit isang taon na. Hindi pa rin terminated at hindi pa rin natuloy ang hearing. Bakit hindi nyo yun ang pagtuunan ninyo? Ang aking premise, Maharlika, simple mga kababayan, even in school, when you ask a child to count 1 to 10, he or she will count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Because the teacher will not accept that he or she, the student, will count 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. May talon eh. Bakit hindi mo buuin yung pagbilang mo? Pag sinabi kong Maharlika, bumilang ka ng 1 to 10 at ang bilang mo sa akin 1, 2, 9, 10, mag-aaway tayo. Yes. Nawawala yung numero sa gitna. Buuin mo yung bilang mo. Ganon din sana ang pagtimbang mo sa hustisya diyan sa Kongreso. Yes. Yes, since nabuksan niyo po ang issue sa smuggling, ito'y halos araw-araw ko binabanggit sa vlog ko na hindi natuloy ang hearing doon sa kay Michael Mann noong January 23 na siya ay allegedly o pinangalanan na isa sa mga malaking smuggler sa Pilipinas at marami pa siyang kasama, and that was January 29 dapat ang hearing. So hanggang ngayon, mag-iisang taon na, wala pa rin. And ito ang tanong ko, Attorney Vic. At lingid sa kaalaman ng taong bayan, ay inappoint pa po siya ng Special Envoy to China na isinikreto sa taong bayan. So, allegedly, a smuggler appointed Special Envoy, then ang nangyari, hindi pa po in-announce nga at wala tayong makitang papel or publication. Ano to, Attorney Vic? Kaya ngayon, nag-aalboruto na ang sambayan ng Pilipino. Yeah, thank you for pointing that out.
napanood ko yung isang video clip or basta sa social media that he was introduced as special envoy to China, although there are no denial nor admission coming from the government. You know, there is such thing as Section 7 of Article 3 of the Constitution. Again, iikot lamang tayo sa amin pong mga Pilipinong Bill of Rights dyan sa pamahalaan. Kailangan respetuhin nyo, huwag niyong lapastanganin yung saligang batas. Meron pong karapatan ng bawat Pilipino na bulat-latin or makaalam yung mga public records na supposedly public record. Bakit hindi ninyo i-anunsyo o hindi ninyo i-deny o hindi ninyo aminin kung siya ba ay na-appoint o hindi? Again, uulitin ko, I am not familiar with the case of Pastor Kibuloy, but using that as an example, since you talked about it, double standard dito at hindi tama ito. At kahit kaninong abogado siguro ang tanungin mo, kitang-kita naman na merong tinititigan at merong tinitingnan lamang. Yeah, kasi Attorney Vic, yung kasabay actually o kasama ni Michael Ma na napangalan ng smuggler sa Kongreso na hindi sumipot, you know, then yung I know for a fact na mga kaibigan ito ni Marcos Jr., nahanap ko pala yung picture, ano, saglit lang. Saan na ba yun? Ito sila. Okay. But anyway, so yung dalawang special envoy to China, meron pong publication, mababasa mo sa dyaryo, in-announce ng PCO. Pero ito talagang si Michael Ma, ito siya, sikretong-sikreto. Talagang grabe yung ano nila, yung ginagawa sa taong bayan. Kaya nga ako everyday talaga, nag-aalboruto talaga ako, galit na galit ako. So, bakit yung dalawa may publication? Bakit si Michael Ma wala? Exactly what I intimated to you early on in your program, na these are all self-inflicted wounds of the administration. Diba? Nag-spontaneous yung Ayan, sorry po. Ayan po. Sorry, i-cut ko lang muna kayo. Itong si Benito Techico at saka si Maynard Ngo. Ayan si Michael Ma. Yung picture na po yan, Attorney Vic, yan yung event sa Chinese Embassy noong June of last year. So, pinapakita ko lang sa taong bayan. Okay, going back, Attorney Vic. Sorry. Oh, yun nga, na dapat isagutin nila. Ang daming, actually hindi lang yan, ang daming issues. Very spontaneous din yung pag-move ng kongresista na patawag ang mga taong ito at yes. ng congressional hearing. But all of a sudden, tinigil. At hanggang ngayon, nakatiwangwang. Yun. And apparently, they're busy with new investigation. Again, mga kababayan, kahit po ang anak ninyo, pag inutusan nyo magbilang ng 1 to 10, bibilang yan hang 1 to 10 buo. Hindi pwedeng may kulang dahil hindi rin po kayo papayag. Bakit? Mali eh. Anak, wala kang matututunan dyan pag kulang-kulang ang pagbibilang mo. Hindi ba magiging mangmang ka dyan? Yun naman ang inaalmahan nating mga Pilipino. Huwag nyo kaming gawing mangmang. Respetuhin nyo rin naman ang aming maliit, kahit sabihin mo ng maliit na kaalaman. Pero huwag nyo kaming gawing mangmang dahil hindi po kami mangmang. Attorney Vic, babalikan ko lang since smuggling pa rin ang pinag-uusapan natin. Isa sa pinaka-kontrobersya na issue nung kayo po ay executive secretary pa, yung 300,000 metric tons na sugar na ang pagkaalala ko na pinirmahan ni Marcos Jr., then later on sinabing binawi or hindi pinirmahan. So dalhin niyo po kami uli doon. Ano ba ang katotohanan doon, Attorney Vic? Since kayo po ay executive secretary that time. Ay hindi, to be fair to President Marcos, hindi niya pinirmahan yun. Okay. Hindi niya pinirmahan yun. Hindi dahil hindi kailangan mag-import. Okay. Kailangan mag-import. In fact, as early as February of 2022, panahon pa ni Pangulong Duterte, may recommendation na, I think the SRA
na pagdating ng ganitong panahon, kinakailangan tayong mag-import ng higit kumulang 300,000 metric tons ng asukal. Okay. So, itong nangyayari na nga yung kaupo lang namin noon eh. Yes. So, nung nangyayari yun, ang daming information. Again, this is based from experience. Ang Office of the President, ang Office of the Executive Secretary being the ultimate representation of the OP, pumapasok lahat ng information dyan. So sabi ko, okay, may pumapasok na information na napakarami raw na mga asukal na sa iba't ibang warehouses. Okay ka ko. Tinanong din ito ni Pangulong Marcos, bakit hindi natin palabasin? Kaya ako magkakaproblema sila pag linabas nila. And then he asked me why. Was because when they release it, ang